Itinuring na basura sa sariling jahanan, si Ellie ay namumuhay sa ilalim ng kalupitan ni Celia. Habang nilalamon ng madrasta ang yaman ng kanyang yumaong ama, tanging kaning lamig ang natitira sa batang ulila. Ngunit sa gitna ng marangyang Noche Buena, isang anino mula sa nakaraan ang nagbalik. Si Leonard, ang milyonaryong matalik na kaibigan ng kanyang ama, ay huling pag-asa o isa ring kaaway. Sino ang magliligtas sa isang pusong durog na? Ibebenta ko na ang mansyong ito bago matapos ang Pasko at ang batang iyan, itapon mo sa kahit saang ampunan sa labas ng probinsya. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya, lalo na't kamukhang kamukha siya ng tatay niyang walang kwenta. Ang boses ni Celia ay parang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pintuan, nakatayo ang 9 gulang na si Ellie. Bitbit ang isang tray ng mainit na tubig at tuwalya. Kanina pa siya hindi kumakain, tinitiis ang hapdi ng sikmura para lamang maihanda ang pampaginhawa sa pagod ng kanyang madrasta. Ngunit ang bawat salitang narinig niya ay mas masakit pa sa latay ng sinturon. Ang bahay na puno ng alaala ng kanyang ama, ang tanging kanlungan na alam niya ay itatapon na lamang na parang basura kasama ang kanyang sariling pagkatao. Nanginig ang maliliit na daliri ni Ellie. Nararamdaman niya ang init ng tubig na tumatapon sa kanyang kamay, ngunit tila manhid na ang kanyang balat. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa na balang araw, ay mamahalin din siya ni Celia, ay dahan-dahang nagdurog. Parang gumuho ang kisame sa kanyang ulunan, at ang hangin sa paligid ay naging masyadong mabigat para hingahin. Nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang hindi pinalalabas. Sa loob ng silid, nagpatuloy si Celia sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang tawa ay punuo ng pangungutya habang nilalaro ang kanyang mamahaling alahas. Hindi niya alam na sa kabila ng pader, ang batang itinuturing niyang pabigat ay unti-unti nang namamatay sa loob. Isang malakas na pagkatok mula sa engkantadang pinto ng mansyon ang bumasag sa kanyang masamang balak. Dahan-dahang lumakad si Ellie patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang buksan niya ang mabigat na kahoy na pinto, isang matangkad na bulto ng lalaki ang tumambad sa kanya. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumabay sa pagpasok ng isang presensyang matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ellie? Ang boses ng lalaki ay malalim, puno ng pagkagulat at isang emosyong hindi mawari ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Nakatayo sa kanyang harapan si Leonard, ang lalaking madalas ikwento ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang matalik na kaibigang nangakong magiging proteksyon nila, ngunit biglang naglaho nang mamatay ang kanyang magulang. Ang marangyang suot nito at ang aura ng kapangyarihan ay malayo sa madilim na mundong kinapapalooban ni Ellie ngayon. Ito na ang ikalawang hampas ng tadhana sa gabing iyon. Ang unang hila ay ang katotohanang itatapon na siya, at ang ikalawa ay ang pagbabalik ng taong pinakahihintay niya, ngunit dumarating kung kailan wala na siyang natitirang lakas para maniwala. Tumingin si Leonard sa nanunuyong labi ng bata, sa gusot at kupas niyang damit, at sa tray na nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Sa likuran ni Ellie, lumabas si Celia na may peking ng ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na mabulgar ang kanyang mga lihim. Leonard, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Celia. Ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. Hindi sumagot si Leonard. Nanatili ang kanyang paningin kay Ellie, na tila naghahanap ng sagot sa libu-libong tanong na nakabaon sa nakaraan. Sa gitna ng marangyang mansyong yon, tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Ellie ang kanyang naririnig. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa boses ni Celia kanina. Itapon mo sa kahit saang ampunan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang tagapagligtas na dinala ng tadhana?
o isa pang estranghero na titingnan lang ang kanyang pagdurusa bago muling tumalikod? Bakit ngayon ka lang dumating kung kailan ang bahay na ito ay hindi na akin at ang puso ko ay wala ng puwang para sa isa pang pangako? Pasensya ka na, Leonard. Sadyang matigas ang ulo ng batang yan, kaya ganyan ang itsura. Ilang beses ko nang sinabihan na mag-ayos, pero mas gusto niyang magmukhang kawawa para makuha ang awa ng ibang tao. Ang mga salitang yun ni Celia ay lumabas sa kanyang bibig habang may kasamang matamis na ngiti. Ngunit para kay Ellie, bawat letra ay tila hapdi ng asin sa isang sariwang sugat. Sa loob ng marangyang dining room, kung saan ang mesa ay puno ng queso de bola, hamonado, at iba pang masasarap na pagkaing handa para sa Noche Buena, nakatayo si Ellie sa isang madilim na sulok. Ang kanyang maliit na katawan ay tila lalong lumiit sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng kanyang madrasta. Hindi kumukurap si Leonard habang nakatingin kay Celia bago muling ibinaling ang kanyang mga mata sa bata. Napansin niya ang panginginig ng mga tuhod ni Ellie at ang paraan ng pagkapit ng bata sa laylayan ng kanyang kupas na damit. Ang katahimikan ni Leonard ay naging mabigat, tila isang bagyong namumuo sa gitna ng selebrasyon. Sa halip na sumagot kay Celia, dahan-dahan siyang lumapit kay Ellie at lumuhod upang maging kapantay ang paningin ng bata. "Naupo ka na ba para kumain, Ellie?" Tanong ni Leonard sa malumanay na boses. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ng bata mula sa sinumang matanda. "Hindi pa po, tito. Tapos na po kasi ang oras ng pagkain ko sa kusina." Halos pabulong na sagot ni Ellie. Ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap kay Celia na tila natatakot sa susunod na mangyayari. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Leonard. Tumayo siya at hinila ang isang bakanteng upuan sa tabi niya. Ang tunog ng kahoy na kumakaladkad sa sahig ay naghatid ng kakaibang kaba sa dibdib ni Celia. "Dito ka uupo. Kakain tayo ng magkakasama dahil ito ang gabi ng Pasko at dahil ako ang bisita mo, Celia, umaasa akong walang problema sa hiling kong ito." Napilitang tumawa ng pilit si Celia, bagaman ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. "Siyempre naman, Leonard, ang sa akin lang. Ayokong maabala ka ng bata. Halika na, Ellie. Maupo ka na. At baka isipin pa ng tito mo na pinapabayaan kita." Habang kumakain, ang kapaligiran ay puno ng pagkukunwari. Bawat subo ni Ellie ay tila may kasamang tinik. Sa tuwing lilingon si Leonard para kumuha ng inumin, pasimpleng kinukurot ni Celia ang braso ng bata sa ilalim ng mesa. Isang babala na kailangang manahimik. Ang sakit ay nagpaiyak sa kalooban ni Ellie, ngunit pinilit niyang lunukin ang kanyang mga luha kasama ang malamig na kanin. Napansin ni Leonard ang bawat maliit na kilos. Nakita niya ang pagkislot ng balikat ni Ellie at ang takot sa bawat galaw nito. Sa kanyang isipan, nabubuo ang isang larawan ng kalupitang hindi niya inakalang mangyayari sa anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ang bawat dekorasyong pamasko sa bahay na yon ay tila naging madugo sa kanyang paningin. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Celia upang kumuha ng regalo sa itaas. Iniwan ang dalawa sa sala. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Leonard. Kinuha niya ang pagkakataon na hawakan ang kamay ni Ellie, ngunit mabilis na binitawan ng bata ang kanyang hawak nang makarinig sila ng yabag ng paa mula sa hagdanan. Sa pagmamadali ni Ellie na lumayo, may isang maliit at lukot na piraso ng papel ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang apron. Mabilis na pinulot ni Leonard ang papel bago pa man makabalik si Celia. Binuksan niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng Christmas tree habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay sa kaba. Ang nakasulat doon ay hindi guhit ng isang bata, kundi isang desperadong pagsamo na isinulat sa gitna ng kadiliman. "Save me, Tito." Ang tatlong salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Leonard. Ang kanyang hinala ay naging isang madilim na katotohanan,
Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang boses ni Celia ay muling umalingaw-ngaw mula sa itaas, puno ng awtoridad at nakatagong banta. Ellie, pumasok ka na sa kwarto mo. May pag-uusapan kaming mahalaga ng Tito Leonard mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Tumingin si Ellie kay Leonard. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at matinding takot. Habang dahan-dahang umaakyat ang bata, naiwan si Leonard na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang papel na tila nagbabaga sa kanyang palad. Sa labas, ang tunog ng malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang bumalot sa mansyon, tila nakikiramay sa bigat ng lihim na ngayon lamang nabuksan. Ang dumi-dumi ng kwartong ito, parang ang ugali ng mga taong pilit na nangingialam sa buhay ng iba. Ang tinig ni Celia ay bumasag sa katahimikan habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng lumang silid-aklatan ni Victor, ang pumanaw na ama ni Ellie. Sa loob ng silid, tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit na nababalot na ng makapal na alikabok. Si Leonard ay nakatayo sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga daliri ay kasalukuyang humahawak sa malamig na bakal ng kahadiyero na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Anong ginagawa mo rito, Leonard? Akala ko ba ay nagpapahinga ka na sa iyong kwarto? Muling tanong ni Celia. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy ay parang tiktik ng orasan na nagbabantay sa bawat maling galaw. Hindi agad lumingon si Leonard. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso, ang amoy ng lumang papel at tabako. Ang amoy na laging kaakibat ni Victor ay humahalo ngayon sa matapang at nakakahilong pabango ni Celia. Ang kaibahan ng dalawang amoy ay tila labanan ng nakaraan at ng kasalukuyang puno ng kasinungalingan. Naghahanap lang ako ng alaala ng kaibigan ko, Celia. Kalmadong sagot ni Leonard, bagaman ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gasgas sa gilid ng vault. Malinaw na pinilit itong buksan gamit ang isang matigas na bagay. Bakit nakalabas ang kahadiyerong ito? At bakit parang pilit na winasak ang trangka nito? Dahan-dahang lumingon si Leonard. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya si Celia na nakatayo malapit sa pintuan. Hawak nito ang isang mabigat na florera na gawa sa seramika. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakakapit sa leeg ng florera na tila nakahandang ihuwad ito sa kahit na kanino. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang maskara ng pagiging mabait na asawa ay tuluyan ng natanggal. Iyan ba ang ipinunta mo rito? Ang mag-imbestiga? Anggil ni Celia, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Huwag mong kalilimutan, Leonard, na ako ang legal na asawa. Anumang narito sa loob ng bahay na ito ay pag-aari ko na. Wala kang karapatang maghalughog sa mga gamit ng asawa ko. Hindi ako naghahalughog, Celia. Sinisigurado ko lang na ang mga iniwan ni Victor para sa anak niya ay ligtas pa rin. Mariing sagot ni Leonard. Humakbang siya palapit. Hindi inaalintana ang hawak na florera ng babae. Nasaan ang huling testamento ni Victor? Alam kong may iniwan siyang dokumento para kay Ellie. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Celia. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtawa, bigla siyang huminto. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago. Mula sa galit ay naging isang mukha ng matinding pighati. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. At ang florerang hawak niya ay dahan-dahang ibinaba sa ibabaw ng mesa. Ang dokumento? Ang pera? Iyon lang ba ang mahalaga sa inyo? Simula ni Celia, ang kanyang boses ay biglang naging paos at puno ng luha. Wala na, Leonard. Wala na ang lahat. At alam mo ba kung bakit? Itinuro ni Celia ang isang sulok ng silid kung saan may mga nakakalat na punit-punit na papel at mga basag na gamit. Ang batang iyan, si Ellie. Siya ang pumasok dito noong isang gabi. Nagwala siya, Leonard.
Sinira niya ang lahat ng alaala ng tatay niya dahil daw sa galit na iniwan siya nito. Siya mismo ang kumuha ng kung anong laman ng vault na yan at itinapon kung saan. Natigilan si Leonard. Alam ng kanyang isipan na nagsisinungaling si Celia, ngunit ang paraan ng pag-iyak ng babae, ang bawat hikbi at ang pagtakip nito sa kanyang mukha ay parang isang mahusay na pagtatanghal sa entablado. Hindi magagawa ni Ellie ang ganoong bagay. Depensa ni Leonard. Bagaman ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mahal na mahal niya ang kanyang ama. Iyan ang akala mo, sigaw ni Celia habang humahagulgol. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko sa batang iyon. Tuwing gabi ay naninira siya ng gamit, nagsisisigaw, at sinasabing isinusumpa niya ang bahay na ito. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan ni Victor, kaya hindi ko ipinapaalam sa iba na nababaliw na ang anak niya. At ngayon, pati ikaw, pagbibintangan mo ako. Napahawak si Leonard sa kanyang sentido. Ang gulo sa loob ng silid, ang mga punit na dokumento, at ang matinding emosyon ni Celia ay tila isang malaking pader na humaharang sa katotohanan. Sa labas ng silid, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Ellie habang nakikinig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang hindi ko mawala ang anumang tunog ng pag-iyak. Naririnig niya ang lahat. Ang bawat salita ng kanyang madrasta ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Tumingin si Ellie sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na pilit na nililinis ang bahay na ito araw-araw. At tinanong ang sarili kung bakit ang mundong ito ay sadyang napakalupit sa isang batang wala namang ibang hangad kundi ang mahalin. Lumingon si Leonard patungo sa pintuan, tila nararamdaman ang presensya ng bata. Ngunit bago pa siya makakilos, muling nagsalita si Celia sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang pahayag na nagpatigil sa mundo ni Leonard. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang yaya niyang si Rosa. Siya ang nakakita ng sunugin ni Ellie, ang mga huling sulat ni Victor sa likod ng bahay. Hindi sapat ang mga luha para linisin ang dumi ng isang konsensyang nabahiran na ng dugo, Aling Rosa. Sabihin niyo sa akin, iyon ba talaga ang nakita niyo? Sinunog ba talaga ni Ellie ang mga alaala ng tatay niya? Ang boses ni Leonard ay mababa, ngunit puno ng awtoridad, habang nakatayo siya sa gilid ng isang masikip na pasilyo sa palengke ng bayan. Ang paligid ay puno ng ingay ng mga nagtitinda. Ang amoy ng tuyong isda at sariwang gulay ay humahalo sa malansang amoy ng basang semento. Sinundan niya rito ang matandang bunoy na si Rosa, ang tanging tao na natitira sa mansyon na nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Victor. Si Aling Rosa ay nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na nakakapit sa kanyang bayong. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid. Tila natatakot na may lilitaw na anino mula sa likod ng mga tumpok ng kaba ng bigas. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa bigat ng lihim na halos 2 taon na niyang dinadala. Sir Leonard, maawa po kayo sa akin. Pabulong na pagsamo ni Aling Rosa, ang kanyang tinig ay halos malunod sa ingay ng mga mamimili. May utang po ako kay Ma'am Celia. Siya ang nagbayad ng pagpapaospital sa anak ko noong nakaraang taon. Kapag nalaman niyang nakikipag-usap ako sa inyo, hindi ko na alam kung saan kami pupulutin. Ang utang ay nababayaran ng pera, Rosa. Pero ang buhay ng isang bata ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Mariing sagot ni Leonard. Humakbang siya palapit, hinarangan ang daan ng matanda, upang masigurong hindi ito tatakas. Nakita ko ang mga pasa sa braso ni Ellie. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Iyon ba ang batang sinasabi ni Celia na nagwawala at naninira ng gamit? Sabihin niyo ang totoo. Napahagulgol ng tahimik si Aling Rosa. Ibinaba niya ang kanyang bayong sa sahig at tinakpan ang kanyang mukha. Ang bawat hikbi niya ay tila isang paghingi ng tawad sa langit. Hindi po totoo ang sinabi ni Ma'am Celia.
Hinding-hindi magagawa ni Ellie ang ganoong bagay. Pag-amin ni Rosa sa gitna ng kanyang pag-iyak. Si Ellie, siya ang tanging nag-aalaga sa mga gamit ni Sir Victor. Tuwing hating gabi, nakikita ko siyang yakap-yakap ang lumang polo ng tatay niya habang umiiyak. Si Ma'am Celia po ang nagsira ng lahat sa loob ng silid-aklatan. Siya po ang nagnakaw ng laman ng kahadiyero dahil kailangan niya ng pera pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Tumigas ang panga ni Leonard. Ang galit na kanina pa namumuo sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. At ang gabi ng aksidente? Ano ang totoong nangyari noong gabing iyon? Tumingin si Aling Rosa sa mga mata ni Leonard. Ang takot ay napalitan ng isang matinding pighati. Buhay pa po si Sir Victor nang dalhin siya sa mansyon matapos ang aksidente sa sasakyan. Humihinga pa po siya. Sinubukan kong tumawag ng ambulansya pero pinutol ni Ma'am Celia ang linya ng telepono. Sabi niya, wala na raw pag-asa at sayang lang ang pera. Kaya pinabayaan niya lang. Habang si Ellie ay nakatayo sa may pintuan at tahimik na nanonood. Parang huminto ang mundo ni Leonard sa narinig niya. Sa isip niya ay nabuo ang larawan ni Ellie, isang batang nakatayo sa pintuan. Walang magawa habang unti-unting nangihina ang kanyang ama dahil sa kapabayaan ng isang tao. Isang matinding kirot ang dumaan sa dibdib ni Leonard. Hindi lamang ito kwento ng pagkawala, kundi kwento ng isang batang napilitang makita ang isang pangyayaring hindi dapat danasin ng kahit sino. Ang katahimikan ni Leonard ay naging nakakabingi. Tila ang hangin sa palengke ay biglang nawalan ng oxygen. Bakit hindi kayo nagsalita noon pa? Tanong ni Leonard. Ang boses ay nanginginig sa galit. Sino po ang maniniwala sa akin? Isang katulong lang ako, sir. Hawak ni Ma'am Celia ang lahat ng dokumento at ang pulisya sa bayang ito. Sagot ni Rosa. At ngayon, plano niya nang itapon si Ellie sa isang ampunan sa malayo para tuluyan nang makuha ang lahat ng mana. Parang awa niyo na, Sir Leonard. Iligtas niyo ang bata. Siya na lang po ang natitirang kabutihan sa pamilyang ito. Kinuha ni Leonard ang kanyang pitaka at ibinigay ang lahat ng laman nito kay Rosa. Umuwi ka na, Rosa. Huwag kang magsasabi ng kahit ano kay Celia. Ako na ang bahala kay Ellie. Pangako, hindi na siya masasaktan muli. Ngunit bago pa man makahakbang si Leonard palayo, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na nakatayo malapit sa isang tindahan ng karne. Ang lalaki ay nakatingin sa kanila. Hawak ang isang cellphone na tila may kinakausap. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na tumalikod ang lalaki at nawala sa gitna ng karamihan. Kinabahan si Leonard. Alam niyang hindi lang siya ang nagmamasid sa bayang ito. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang isipan ay puno ng plano kung paano kukunin si Ellie bago pa mahuli ang lahat. Ngunit nang makarating siya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakatakot na tanawin. Ang gate ay nakabukas ng malawak at ang mga gamit ni Ellie, ang kanyang maliit na maleta at ang kanyang paboritong kumot ay nakakalat sa maduming damuhan. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng isang sasakyan ay umalingaw-ngaw mula sa likod ng bahay. Ellie! Sigaw ni Leonard. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas na tahol ng mga aso sa malayo at ang malamig na simoy ng hangin na tila nagbabadya ng isang mas malaking trahedya. Huwag niyo na po akong gastusan, tito. Sayang lang po ang pera niyo sa isang batang malas na gaya ko. Ang mga salitang yon mula kay Ellie ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Leonard. Nakatayo sila sa gitna ng isang malaki at maliwanag na department store sa lungsod. Napapalibutan ng mga makukulay na damit at amoy ng bagong tela. Hawak ni Leonard ang isang magandang bestidang kulay rosas, ngunit ang batang nasa harap niya ay nakayuko lamang. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang sariling mga paa na nakasuot ng lumang tsinelas na halos mapunit na. Ilang oras lang ang nakalilipas, hinarangan ni Leonard ang sasakyang maglalayo sana kay Ellie mula sa mansyon. Muntik na siyang makipagsuntukan sa mga tauhan ni Celia
para lamang mabawi ang bata. Ngayong narito na sila sa ligtas na lugar, naramdaman ni Leonard ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lalim ng sugat na iniwan ni Celia sa isipan ng bata. Ang bawat magandang bagay na ialay niya ay tinatanggihan ni Ellie, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa paniniwalang wala na siyang halaga. Walang perang masasayang para sa iyo, Ellie. Malumanay na sagot ni Leonard. Bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. Gusto ko lang na makita mong muli kung gaano ka kaganda. Gaya ng laging sinasabi ng papa mo. Dahan-dahang iniangat ni Ellie ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Sabi po ni Mama Celia, ako raw po ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Kung hindi raw po ako naging makulit noong gabing iyon, hindi sana siya nagmamadaling umuwi. Ang mga magagandang damit po ay para lang sa mga batang mababait, hindi para sa mga gaya kong pumatay sa sariling magulang. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Leonard. Ang ganitong uri ng pagmamanipula ay mas masahol pa sa pisikal na pananakit. Niyakap niya ng mahigpit ang bata sa gitna ng pasilyo, hindi inaalintana ang mga taong dumadaan. Nararamdaman niya ang maliit na katawan ni Ellie na tila isang ibon na may bali ang pakpak. Ang bawat hikbi ng bata ay isang paalala sa kanyang sariling pagkukulang noong mga nakaraang taon. Pilit na pinatayo ni Leonard si Ellie sa harap ng isang malaking salamin matapos itong bihisan ng isang bagong outfit. Ngunit ang reaksyon ni Ellie ay hindi kagalakan. Mabilis siyang tumalikod at nagtago sa likod ni Leonard. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Bakit, Ellie? Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Leonard. Hindi ko po kilala ang batang yan sa salamin, tito. Pabulong na sagot ni Ellie. Ang nakikita ko lang po ay ang batang madumi. Ang batang laging sinisigawan. Natatakot po ako na baka kapag naging maayos ang itsura ko, lalo lang magalit si Mama Celia dahil nagkukunwari akong masaya. Ang golden moment na ito ay nagbukas sa mata ni Leonard sa tunay na hamon ng kanyang misyon. Hindi sapat ang legal na laban. Kailangan niyang itayo muli ang gumuhong pagkatao ni Ellie. Hinawakan niya ang mga kamay ng bata at hinalikan ng noo nito, isang pangako ng katapatan na hindi mabibili ng anumang yaman. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, tumunog ang cellphone ni Leonard. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ang kalakip na larawan, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ito ay isang lumang larawan ni Leonard noong kabataan niya. Kasama ang isang babaeng hindi niya inaasahang makikita muli, ang sarili niyang nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot. May kasama itong maikling mensahe na tila isang banta mula sa madilim na sulok ng mansyon. Akala mo ba ay ikaw ang malinis sa kwentong ito, Leonard? Huwag mong kalimutan na may hawak din akong alas laban sa'yo. Isang maling galaw mo lang at malalaman ng buong mundo kung sino talaga ang pumatay sa pangarap ni Victor. Napatingin si Leonard kay Ellie na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Yakap-yakap ang bagong damit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sino ang nagpadala nito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Celia para sirain ang tanging pag-asa na natitira para sa bata? Ang banta ay hindi lamang para sa kanyang pangalan, kundi para sa kaligtasan ni Ellie. Ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang lumalapit, at sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang pagtakbo. Huwag kang maging kampante sa yakap ng isang estranghero, Ellie, dahil ang bawat haplos niya sa iyong buhok ay hindi pagmamahal, kundi bayad sa kanyang malaking atraso sa iyong ama. Ang tinig ni Celia ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa loob ng silid kung saan nag-eempake si Ellie ng kanyang mga huling gamit. Nakatayo ang madrasta sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim. Tila isang halimaw na handang lumamon
sa anumang liwanag na natitira sa bata. Si Leonard ay nasa baba. Kasalukuyang kinakausap ang abogado. Iniwan si Ellie ng sandali upang kunin ang tanging alaala ng kanyang ama, ang lumang kwintas na nakatago sa ilalim ng sahig. Napatigil si Ellie sa kanyang ginagawa. Ang bagong bestida na binili ni Leonard, na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay mahalaga, ay biglang naging mabigat at tila sumasakal sa kanya. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang hawak ang kwintas. Ano pong atraso, Mama Celia? Pabulong na tanong ni Ellie. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Humakbang palapit si Celia. Ang tunog ng bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila pintig ng isang pusong puno ng puot. Huminto siya sa likuran ni Ellie at hinawakan ang balikat ng bata. Isang hawak na hindi nagbibigay ng init, kundi ng isang nanunuot na ginaw. Hindi mo ba alam, noong gabing namatay ang papa mo, si Leonard ang huling tinawagan niya. Nagmamakaawa ang papa mo na tulungan siya dahil nasira ang preno ng sasakyan. Pero alam mo ba ang ginawa ng mabait mong Tito Leonard? Pinatayan niya ng telepono ang papa mo dahil may mahalaga siyang party na pinupuntahan sa Manila. Mas pinili niya ang alak at pakikipag-usap sa mga negosyante kaysa iligtas ang kaisa-isa niyang kaibigan. Ang bawat salita ni Celia ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Ellie. Nararamdaman ng bata ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang imahe ni Leonard bilang isang tagapagligtas ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang madilim na katotohanan na mahirap tanggapin. Nandito lang siya ngayon dahil hindi siya makatulog sa gabi, Ellie. Kinakain siya ng konsensya niya. Ang lahat ng mga damit, laruan, at pagkain na ibinibigay niya sa'yo, iyan ay suhol lang para hindi mo siya sumpain sa harap ng puntod ng papa mo. Akala mo ba ay mahal ka niya? Hindi. Ikaw ang paalala ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Sa tuwing tinitingnan ka niya, ang nakikita niya ay ang bangkay ni Victor na puno ng dugo. Napahagulgol si Ellie. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang bagong damit. Hindi po totoo yan. Mabait po si Tito Leonard. Mabait? Tumawa si Celia, isang tawang puno ng pangungutya. Kung mabait siya, bakit 2 taon siyang hindi nagpakita? Bakit hinayaan kanyang magdusa rito kung talagang mahal ka niya? Naghihintay lang siya na lumipas ang galit ng mga tao bago siya bumalik para magmukhang bayani. Kapag sawa na siya sa paglalaro ng mabuting tatay, iiwan ka rin yan sa gitna ng daan dahil sa dulo ng lahat, isa ka lang basura na ayaw niyang makita. Sa gitna ng pagmamanipulang ito, narinig nila ang yabag ni Leonard na paakyat sa hagdan. Mabilis na lumayo si Celia at nagkunwaring inaayos ang buhok ni Ellie. Ang kanyang muka ay biglang nagbago tungo sa isang huwad na pag-aalala. Ellie, handa na ba ang mga gamit mo? Aalis na tayo. Tawag ni Leonard mula sa pintuan. Ang kanyang muka ay maaliwalas at puno ng pag-asa. Ngunit nang tumingin siya kay Ellie, nagulat si Leonard. Ang bata ay tumingin sa kanya na may kasamang matinding takot at pandidiri. Mabilis na umiwas si Ellie at tumakbo patungo sa sulok ng kwarto. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Huwag po kayong lumapit sa akin. Sigaw ni Ellie. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kasinungalingan ng lahat. Hindi niyo po ako mahal. Natigilan si Leonard. Ang kanyang kamay na nakaabot sa bata ay nanatili sa hangin. Ano ang sinasabi mo, Ellie? Anong nangyari? Tumingin si Leonard kay Celia na ngayon ay may nakakalokong kislap sa mga mata. Alam ni Leonard na may ginawang masama ang babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang langit ay nagpakawala ng isang nakatutulig na dagundong ng kulog. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng napakalakas. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ay tila mga bala sa gitna ng isang giyera. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na tumakbo si Ellie palabas ng kwarto. Nilampasan si Leonard na tila ito ay isang nakakatakot na multo.
Ang tunog ng kanyang maliliit na paa na bumababa sa hagdanan ay mabilis na nawala sa gitna ng ingay ng bagyo. Ellie, bumalik ka rito! Sigaw ni Leonard, ngunit nang makarating siya sa ibaba, ang pintuan ng mansyon ay nakabukas na ng malawak. Ang malakas na hangin ay pumasok sa loob, pinapatay ang mga ilaw at nagpapasayaw sa mga kortina. Sa labas, sa gitna ng kadiliman at hagupit ng ulan, tanging ang anino ng maliit na batang tumatakbo patungo sa masukal na bahagi ng bakuran ang natitira. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay nagbibigay ng maikling liwanag sa isang eksenang puno ng desperasyon. Si Ellie, ang batang nangarap ng pag-ibig, ay ngayon ay tumatakbo palayo sa tanging taong sumubok na magligtas sa kanya. Dala ang isang sugat sa puso na mas masakit pa sa anumang latay ni Celia. Sa gitna ng unos, ang kanyang maliit na boses ay nalunod sa galit ng kalikasan. Sana po ay hindi na lang ako isinilang para hindi na ako naging dahilan ng kamatayan ng mga taong mahal ko. Ang bulong na ito ni Ellie ay halos hindi marinig sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatinding katotohanan na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay parang mga sampal ni Celia. Malamig, masakit, at walang katapusan. Ang kanyang maliliit na paa, na wala ng saplot matapos maiwan ang kanyang tsinelas sa putikan, ay sugat-sugat na sa matatalas na bato at sanga ng kahoy, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pa sa kalingkingan ng kirot sa kanyang dibdib. Tumakbo siya patungo sa kaisa-isang lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya, ang sementeryo ng bayan, kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Sa dilim ng gabi, ang mga puting krus ay tila mga anino ng mga bantay na tahimik na nakamasid sa kanyang pagdurusa. Humagulgol si Ellie habang niyayakap ang malamig na semento ng puntod ni Victor. Ang kanyang bagong damit, na simbolo sana ng bagong simula, ay punong-puno na ngayon ng putik at dumi. Tila sumasalamin sa nararamdaman niyang pagkadungis ng kanyang kaluluwa. Sa kabilang banda, si Leonard ay tila nawawala sa katinoan habang tinatahak ang masukal na daan sa ilalim ng hagupit ng hangin. Hindi niya inaalintana ang kanyang mamahaling sapatos na baon na sa putik o ang kanyang damit na basang-basa na. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Ellie, ang mukha ng anak ng kaibigan na muli niyang nabigo. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling binaliwala niya ang mga tawag ni Victor noong nakaraan, isang pagkakamaling habambuhay na uukit sa kanyang konsensya. Ellie? Nasaan ka? Sigaw ni Leonard. Ang kanyang boses ay napaos na dahil sa pakikipagsabayan sa ugong ng hangin. Sa wakas, sa tulong ng isang malakas na kislap ng kidlat, nakita niya ang isang maliit na bulto sa gitna ng mga puntod. Mabilis siyang tumakbo at agad na binuhat ang nanginginig na bata. Ngunit sa halip na kumapit, pilit na kumakawala si Ellie. Ang kanyang maliliit na kamao ay walang tigil na sumasuntok sa dibdib ni Leonard. Bitawan niyo po ako. Masama po kayong tao. Pinatay niyo si Papa. Sigaw ni Ellie sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi binitawan ni Leonard ang bata. Sa halip, lalo pa niyang hinigpitan ng yakap, hinahayaan ang kanyang sariling katawan na maging pananggalang ni Ellie laban sa malamig na hangin. Patawarin mo ako, Ellie. Patawarin mo ako. Totoo ang sinabi ni Celia. Nagkamali ako. Hinayaan kong mamatay ang papa mo dahil sa aking kayabangan. Pero makinig ka. Simula ngayong gabi, kahit ang sarili kong buhay ay itataya ko para lang hindi ka na muling masaktan. Napatigil si Ellie. Naramdaman niya ang init ng mga luha ni Leonard na humahalo sa malamig na ulan sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan ng isang makapangyarihang lalaki, isang kahinaang nagmumula sa tunay na pagsisisi. Ang matigas na pader ng galit sa puso ni Ellie ay dahan-dahang nagkaroon ng lamat.
Ang golden moment ay naganap nang hubarin ni Leonard ang kanyang makapal na coat at ibinalot ito sa bata. Binuhat siya ng parang isang mamahaling hiyas at hinalikan ang kanyang noo na puno ng putik. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, pabalik sa sasakyan, isang biglang liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanilang mga mata. Isang sasakyang nakapatay ang mga headlight ang biglang sumulpot mula sa madilim na kanto ng sementeryo at mabilis na humarurot patungo sa kanilang direksyon. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila ungol ng isang gutom na hayop sa gitna ng katahimikan ng gabi. Walang balak huminto ang sasakyan. Sa gitna ng pagkagulantang, naramdaman ni Leonard ang panganib na hindi lamang nagmumula sa kalikasan, kundi mula sa mga taong gustong tuluyan ng patahimikin ang katotohanan. Kapit ng mahigpit, Ellie. Sigaw ni Leonard habang pilit na tumatakbo patungo sa gilid ng bangin upang iwasan ng sasakyan. Ngunit ang madulas na lupa ay biglang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Sayang lang ang pambayad sa ospital. Patay na rin naman siya sa loob ng ilang oras. Ibigay niyo na sa akin ang waiver. Ako na ang pipirma para matapos na ito. Ang boses na yon ni Celia na narinig ni Leonard sa isang lumang voice recorder na nakuha niya mula sa silidaklatan, ay tila muling umuulit sa kanyang isipan habang mabilis silang bumubulusok pababa sa madulas at maputik na dalisdis ng sementeryo. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging inisip ni Leonard ay ang kaligtasan ng maliit na katawang yakap-yakap niya. Ginamit niya ang sariling likod bilang pananggalang sa bawat ugat ng puno at matutulis na bato na kanilang tinatamaan. Nang tumigil ang kanilang pagdaos-dos sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng mabigat na paghinga ni Leonard. Nararamdaman niya ang malapot at mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang ulo patungo sa kanyang pisngi. Isang sugat na nakuha niya sa pagtama sa isang bato. Ngunit sa kabila ng hapdi, hindi niya binitawan si Ellie. Ang bata ay nakasubsob sa kanyang dibdib, nanginginig, at tila hindi na makahinga sa tindi ng takot. Dahan-dahang inabot ni Leonard ang kanyang basang bag na sumama sa kanilang pagkahulog. Sa loob nito, kinuha niya ang isang selyadong sobre na nakuha niya mula sa lihim na taguan ni Victor bago sila umalis. Ang papel ay bahagyang nabasa, ngunit ang mga letra ay malinaw pa ring mababasa sa ilalim ng bawat kislap ng kidlat. Ito ang opisyal na dokumento mula sa ospital noong gabing mamatay ang ama ni Ellie. Isang dokumentong itinago ni Celia sa loob ng 2 taon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang nakasulat. Hindi lamang ito simpleng ulat ng aksidente. Ito ay isang refusal of medical treatment at do not resuscitate order. Ang petsa at oras ay tumutugma sa sandaling dinala si Victor sa emergency room. Sa ibaba ng dokumento, nakasulat ang pangalan ni Celia bilang asawa at ang kanyang pirma ay naroon. Matapang, malinaw, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila nanigas ang dugo sa mga ugat ni Leonard. Bakit po kayo umiiyak? Pabulong na tanong ni Ellie. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pag-aalala habang nakatingin sa sugatang mukha ng lalaki. Hindi ito dahil sa sakit, Ellie. Sagot ni Leonard. Ang kanyang boses ay puno ng puot na hinaluan ng matinding determinasyon. Umiiyak ako dahil sa wakas, nalaman ko na kung gaano kawalang hiya ang mga taong nanakit sa atin. Ang sobring ito, Ellie. Ito ang magpapalaya sa iyo. Ito ang katarungang ipinagkait sa papa mo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa itaas ng dalisdis ay muling nagpatahimik sa kanila. Ang liwanag mula sa isang flashlight ay nagsimulang gumala sa paligid, hinahanap ang kanilang kinaroroonan. Ang driver ng sasakyang nagtangkang pumatay sa kanila ay hindi pa tapos. Naririnig nila ang kaluskos ng mga tuyong dahon at ang pagbali ng mga sanga habang dahan-dahang bumababa ang hindi kilalang tao patungo sa kanilang pinagtataguan.
Niyakap ng mahigpit ni Leonard si Ellie. Ang kanyang isang kamay ay nakatakip sa bibig ng bata upang hindi ito makagawa ng anumang tunog. Ang kanyang puso ay tumitibay sa kaba, parang isang tambol na nagbabadya ng panganib. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang selyadong sobre, ang tanging sandata nila laban sa kasamaan ni Celia. Habang papalapit ang liwanag ng flashlight sa kanilang kinaroroonan, naramdaman ni Leonard ang isang matinding desisyon sa kanyang kalooban. Kung ito na ang huling gabi ng kanyang buhay, sisiguraduhin niyang makakarating ang sobreng ito sa mga kamay ng batas. Ngunit paano niya ililigtas ang bata kung ang kamatayan ay ilang hakbang na lamang ang layo mula sa kanila? Ang anino ng taong may hawak ng flashlight ay huminto sa tapat ng puno ng balete. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pintig ng puso ni Leonard at ang bulong ng hangin na tila nagtatanong kung may pag-asa pa bang matatamo ang katarungan sa mundong ito. Tate, ibalik mo sa akin ang anak ko. Magnanakaw ka. Kidnapper! Ang matinis at mapanghusgang sigaw ni Celia ay umalingaw-ngaw sa buong presinto ng pulisya. Bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sa gitna ng malamig na silid na liwanag lamang ng aandap-andap na fluorescent lamp ang nagbibigay buhay, nakatayo si Leonard na punong-puno ng putik, sugatan ang noo, at mahigpit pa ring yakap ang nanginginig na si Ellie. Sa harap nila, si Celia ay umiiyak ng husto. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang buhok ay sadyang ginulo upang magmukhang biktima ng karahasan. Sir, tulungan niyo po ako. Pinasok niya ang mansyon ko, ninakaw ang mga dokumento ko, at pilit na tinangay ang bata. Patuloy na pagsamo ni Celia sa mga pulis, habang ang kanyang dalawang abogado ay nakatayo sa kanyang likuran, bit-bit ang mga papeles na nagpapatunay ng kanyang legal na karapatan sa bata. Nanigas ang panga ni Leonard, inilabas niya ang basang sobre mula sa kanyang bulsa, ang tanging alas na hawak niya. Nagsisinungaling siya. Narito ng ebidensya na pinatay niya ang asawa niya sa pamamagitan ng pagpigil sa mga doktor. Sinubukan niya rin kaming sagasaan sa sementeryo. Ngunit bago pa man mahawakan ng opisyal ang dokumento, mabilis na humarang ang isa sa mga abogado ni Celia. Ang mga dokumentong yan ay kinuha ng ilegal. Walang bisa iyan sa korte at mas lalong nagpapatunay na pumasok ka ng walang pahintulot sa pag-aari ng kliyente ko. Sir, arestuhin niyo ang lalaking ito bago niya pasaktan ng bata. Naramdaman ni Leonard ang lamig ng bakal ng hawakan ng mga pulis ang kanyang braso. Ngunit hindi ang sarili niyang kaligtasan ang inisip niya, kundi ang batang nasa kanyang tabi. Dahan-dahang lumapit si Celia kay Ellie. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago tungo sa isang nakakatakot na pag-aalala. Halika na, Ellie. Uwi na tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na masasaktan ng masamang lalaking ito. Bulong ni Celia. Ngunit habang hawak niya ang balikat ni Ellie, idiniin niya ang kanyang mga kuko sa balat ng bata. Isang lihim na sakit na tanging si Ellie lamang ang nakakaalam. Yumuko si Celia at bumulong sa tenga ni Ellie. Sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Isang maling salita mo, Ellie, at hinding-hindi mo na makikita ang yaya mong si Rosa. Alam mo kung nasaan siya ngayon. At alam mo kung anong kayang gawin ng mga tauhan ko sa kanya sa loob ng madilim na bodega. Napaatras si Ellie, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ang pag-asang naramdaman niya sa piling ni Leonard ay biglang naglaho na parang bula. Tumingin siya kay Leonard na ngayon ay pinipigilan ng dalawang pulis. Nakita niya ang pag-aalala at pagmamahal sa mga mata ng kanyang tito, ngunit nakita niya rin ang anino ng panganib na nakatambad kay Aling Rosa. Ellie, sabihin mo sa kanila ang totoo. Huwag kang matakot. Pagsamo ni Leonard, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang opisyal ng pulisya ay lumapit kay Ellie at lumuhod sa harap nito. Nene, huwag kang matakot. Sabihin mo sa amin, sino ang gusto mong kasama? Pinilit ka ba ng lalaking ito na sumama sa kanya? Ang buong silid
ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng ulan sa labas at ang mabilis na tibok ng puso ni Ellie. Tumingin ang bata kay Celia na ngayon ay may nakakalokong ngiti at pagkatapos ay kay Leonard na tila humihingi ng tulong. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Leonard. Nakikita niya ang panginginig ng mga labi ni Ellie. Alam niyang nasa kamay ng batang ito ang kanyang kapalaran, ngunit higit sa lahat, ang kaligtasan ng katotohanan. Gusto ko na pong sumama kay Mama Celia. Pabulong na sagot ni Ellie. Ang kanyang boses ay parang isang patalim na sumaksak sa puso ni Leonard. Hindi makapaniwala si Leonard sa narinig. Ellie? Bakit? Ellie, makinig ka sa akin. Sir, narinig niyo na ang bata. Bitawan niyo siya. Utos ng opisyal habang tuluyan ng piniit ang mga posas sa mga kamay ni Leonard. Habang hinihila si Leonard patungo sa selda, nakita niya kung paano hinawakan ni Celia ang kamay ni Ellie at kinaladkad ito palabas ng presinto. Ang huling nakita ni Leonard bago sumara ang pintong bakal ay ang lumingon si Ellie sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng luha at isang tahimik na paghingi ng tawad na hindi kailanman maririnig ng sinuman. Naiwan si Leonard sa loob ng madilim na selda, nakasandal sa malamig na pader, habang ang hawak niyang sobre ay kinuha ng mga abogado ni Celia at winasak sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang katarungan ay tila tuluyan ng nilamon ng kadiliman at si Ellie ay muling bumalik sa impyernong pilit niyang tinakasan. Huwag mong isipin na may magliligtas pa sa'yo, Ellie. Ngayon, malalaman mo kung anong nangyayari sa mga batang nagtatangkang kumalaban sa akin. Ang bawat luhang ilalabas mo ay walang silbi. Dahil sa mata ng mundo, ako ang biktima at ikaw ang batang walang utang na loob. Ang tinig ni Celia ay parang hagupit ng latay habang kinakaladkad niya si Ellie pabalik sa madilim na bodega ng mansyon. Pagkatapos ng gabi sa presinto, ang kanyang tagumpay ay tila ganap na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang maskara ng pagiging mapagmahal na ina ay tuluyan ng itinapon sa basurahan. Sa loob ng bodega, ang amoy ng amag at alikabok ay sumalubong sa bata. Isang lugar na magiging piitan niya habang tinatapos ni Celia ang pagbebenta sa mansyon. Habang nakakulong, ang katawan ni Ellie ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Iniisip niya si Leonard na nasa loob ng selda at si Aling Rosa na hindi niya alam kung nasaan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila bumubulong ng salitang patawad. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang maliit na liwanag ang pumasok mula sa siwang ng pinto. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng kandado ay bumasag sa katahimikan. Hindi si Celia ang pumasok. Ito ay si Aling Rosa, na may mga pasa sa mukha ngunit may dalang determinasyon sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang maliit na digital recorder na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang higaan. Isang recorder na naglalaman ng lahat ng pagbabanta at pag-amin ni Celia sa loob ng 2 taon. Ellie, anak, tumakas na tayo. Narito na ang mga totoong awtoridad mula sa lungsod. Hindi lahat ng pulis ay hawak ni Celia. Bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Samantala, sa loob ng silid ng korte para sa isang emergency hearing tungkol sa custody ni Ellie, kampanteng nakaupo si Celia kasama ang kanyang mga abogado. Akala niya ay tapos na ang laban nang makita niyang pumasok si Leonard, na bagaman pagod at puyat, ay may hawak na ngayong dokumentong may tatak ng National Bureau of Investigation. Ang akala mo ba, Celia, ay sapat na ang pagsira sa mga kopya ng dokumento para burahin ang katotohanan? Simula ni Leonard, ang kanyang boses ay tila kulog na gumaralgal sa loob ng silid. Ang katarungan ay hindi natutulog, lalo na't ang buhay ng isang bata ang nakataya. Biglang bumukas ang malaking pinto ng korte
Pumasok si Aling Rosa. Hawak ang kamay ni Ellie. Ang lahat ng tao sa loob ay napasinghap. Ang bata, na dati ay laging nakayuko, ay ngayon ay nakatingin ng diretso kay Celia. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matapang na ningas. Ipinatugtog sa loob ng silid ang recording mula sa digital recorder ni Rosa. Ang boses ni Celia ay malinaw na narinig ng lahat. Ang kanyang pag-amin sa pagpatay kay Victor sa pamamagitan ng pagpapabaya, ang kanyang plano na ibenta si Ellie at ang kanyang mga banta sa buhay ng mga saksi. Ang bawat salitang lumabas sa speaker ay tila mga pako na bumaon sa kabaong ng kasamaan ni Celia. Kasinungalingan yan. Edit ang recording na iyan! Sigaw ni Celia. Ang kanyang muka ay naging kulay ubulay-ube sa galit at hiya. Akin ang batang iyan. Akin ang mansyong ito. Nang makita ni Celia na unti-unti nang lumalapit ang mga pulis upang pusuasan siya, nawala ang huling hibla ng kanyang katinuan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang sumugod patungo kay Ellie. Ang kanyang mga kamay, na may matatalas na kuko, ay nakaturo sa leeg ng bata. Kung hindi ka mapupunta sa akin, walang sino mang makakakuha sa'yo. Hiyaw ni Celia, ang kanyang boses ay hindi na parang sa tao, kundi parang sa isang nasusukol na halimaw. Mabilis na humarang si Leonard, ngunit sa tindi ng bilis ni Celia, nagawa nitong itulak ang bata patungo sa gilid ng matigas na mesa ng korte. Ang tunog ng pagtama ng maliit na katawan ni Ellie sa kahoy ay nagdulot ng isang nakakangilong katahimikan sa buong silid. Tumigil ang mundo ni Leonard nang makita niyang dahan-dahang bumagsak si Ellie sa sahig, walang malay, habang si Celia ay tawa ng tawa sa gitna ng kanyang pagkakarit. Ang katahimikan sa loob ng silid ng korte ay naging kasing bigat ng tingga matapos ang malakas na pagtama ng maliit na katawan ni Ellie sa matigas na kahoy. Para kay Leonard, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat segundo ay naging isang mahabang serye ng mga larawang walang kulay. Nakita niya ang dahan-dahang pagbagsak ng bata sa sahig. Ang buhok nito ay kumalat sa malamig na semento at ang mga mata ay tuluyan ng napikit. Ellie! Anak! Ang sigaw ni Leonard ay puno ng pait na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapa ang pulso sa maliit na leeg nito. Sa kabilang dako, ang halakhak ni Celia ay tuluyan ng nilunod ng galit ng mga tao sa loob ng korte. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Ellie. Puno ng isang uri ng kasiyahang tanging ang mga taong nawalan na ng katinuan ang nakakaramdam. Tapos na ang lahat, Leonard. Wala ka ring nailigtas. Ang huling hiyaw ni Celia bago tuluyang isara ang malalaking pinto ng korte. Nabalot ang paligid ng amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon nang ilipat ang eksena sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital. Sa loob ng 2 araw, hindi umalis si Leonard sa tabi ni Ellie. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na, ang kanyang mga mata ay namumugto, at ang kanyang muka ay tinubuan na ng manipis na balbas. Hawak-hawak niya ang maliit na kamay ng bata. Dinarama ang bawat mahinang tibok ng pulso na tila isang marupok na sinulid na nag-uugnay sa kanila. Pumasok ang isang abogado, ang mga yabag nito sa tile na sahig ay tila isang ritmong nagbibigay ng pag-asa. Sir Leonard, lumabas na po ang pinal na desisyon ng korte dahil sa mga ebidensyang iprininta natin at ang testimonya ni Aling Rosa. Tuluyan ng tinanggalan ng karapatan si Celia. Kayo na po ang opisyal na legal guardian ni Ellie. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Leonard. Sa wakas, ang papel na hawak niya ay hindi lamang dokumento. Ito ay ang katarungang ipinangako niya sa kanyang kaibigan sa harap ng puntod nito. Salamat, attorney. Siguraduhin niyo ring hindi na makakalabas ng kulungan ang babaeng iyon. Gusto ko siyang mabulok sa loob
Habang pinapanood ang tagumpay ng batang sinubukan niyang sirain, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Ellie. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi, sapat lamang para mapatayo si Leonard mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga talukap ng mata ng bata ay dahan-dahang bumukas at sa kabila ng labo ng kanyang paningin, ang unang aninong nakita niya ay ang lalaking laging naroon para sa kanya. Tito, Leonard? Pabulong na tanong ni Ellie. Ang boses ay paos at tuyo. Nandito lang ako, Ellie. Nandito na si Tito. Hindi ka na masasaktan muli. Malaya na tayo. Sagot ni Leonard habang hinahaplos ang noo ng bata. Ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa kamay ni Ellie. Si Mama Celia po. Tanong ni Ellie. May bahid pa rin ng takot ang kanyang tinig. Hinding-hindi ka na niya mahahawakan pa. Pangako ko yan sa'yo at sa papa mo. Ngayon, ang iisipin na lang natin ay kung paano ka magiging masaya. Dadalhin kita sa Manila, sa isang bahay na puno ng mga bulaklak at liwanag, kung saan wala nang sisigaw sa'yo at wala nang magpaparamdam na hindi ka mahalaga. Isang maliit at mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Ellie. Ito ang golden moment, ang sandaling ang takot ay tuluyan ng pinalitan ng pagtitiwala. Niyakap ni Ellie ang kamay ni Leonard. Dahan-dahang ipinikit muli ang kanyang mga mata upang magpahinga. Batid na sa pagkakataong ito, hindi na siya magigising sa isang bangungot. Ngunit habang naghahanda silang umalis sa ospital, makalipas ang ilang araw, isang lalaking nakauniporme ng isang legal firm ang kumatok sa kanilang silid. May dala itong isang maliit na kahon na gawa sa nara, luma na at may mga ukit ng mga ibon sa paligid. Sir Leonard, Miss Ellie, ako po ang kinatawan ng dati pang abogado ng inyong ama, si Sir Victor. May iniwan po siyang instruksyon sa amin bago siya pumanaw. Ang kahon na ito ay dapat lamang ibigay kay Ellie sa kanyang ikasampung kaarawan o sa oras na siya ay tuluyan ng malaya mula sa anumang panganib. Nagkatinginan sina Leonard at Ellie. Ang kaarawan ni Ellie ay sa susunod na linggo pa. Ngunit ang huling pangungusap ng lalaki ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Inabot ni Ellie ang kahon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay. Ano ang huling regalong iniwan ng kanyang ama na sadyang itinago para sa sandaling ito? At bakit tila may kasama itong isang liham na may selyo ng isang lihim na hindi alam ni Leonard? Ang huling tinig ng isang ama ay hindi laging nagtatapos sa kamatayan. Kung minsan, ito ay muling nabubuhay sa sandaling ang katarungan ay tuluyan ng nakamit. Sa loob ng bagong silid ni Ellie sa Manila, isang silid na punong-puno ng liwanag, amoy ng mga sariwang rosas at malambot na mga unan. Nakaupo ang bata sa kaniyang kama. Ngayon, ang kanyang ikasampung kaarawan, wala rito ang malalaking handaan o maingay na musika dahil ang hiling lamang ni Ellie ay isang tahimik na gabi kasama ang kaisa-isang tao na nanatili sa kaniyang tabi. Si Leonard ay nakaupo sa isang silya malapit sa kanya. Pinapanood ang bawat galaw ng bata na may kasamang pagmamalaki at pagmamahal. Dahan-dahang kinuha ni Ellie ang lumang kahon ng nara mula sa kanyang kandungan. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na susi ay tila isang musikang nagbubukas sa pintuan ng nakaraan. Sa loob ng kahon, tumambad sa kanila ang isang modernong digital tablet na maingat na nakabalot sa velvet at isang kwintas na may pendant na hugis puso. Ang kapares ng kwintas na laging suot ni Ellie. Nanginginig ang mga daliri ni Ellie habang binubuksan ang tablet. Isang video file ang lumitaw sa screen. Nang pindutin niya ang play, ang mukha ni Victor, ang kaniyang ama, ay napuno ang buong screen. Mukhang pagod ang kaniyang ama sa video. Tila kuha ito ilang araw bago ang aksidente. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning pa rin sa pagmamahal. Ellie, anak ko, panimula ni Victor sa video.
Ang kanyang boses ay malalim at puno ng init na tila yumayakap sa bata mula sa kabilang buhay. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nasa tamang edad ka na. O kaya naman ay dumating na ang pagkakataon na kailangan mong malaman ang katotohanan. Alam kong mahirap ang buhay na iniwan ko sa'yo at humihingi ako ng tawad kung hindi kita naprotektahan laban sa mga taong sakim. Napahagulgol si Ellie. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa screen ng tablet. Napahawak din si Leonard sa kanyang sariling dibdib. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat salita ng kanyang matalik na kaibigan. Leonard? Biglang sambit ni Victor sa video. Tila alam niyang naroon din ang kanyang kaibigan. Kaibigan? Alam kong kinakain ka ng konsensya mo dahil sa mga hindi natin pagkakaunawaan. Pero gusto kong malaman mo na bago pa man mangyari ang anuman, pinatawad na kita. Pinili ko na ikaw ang maging guardian ni Ellie dahil alam kong sa ilalim ng iyong matigas na anyo ay ang pinakamabuting puso na nakilala ko. Salamat sa pagtupad sa iyong pangako. Salamat sa pagiging ama sa aking anak. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang gamot na nagpapahilom sa malalim na sugat sa kaluluwa ni Leonard. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 2 taon, ang sisi, ang pait, ang galit sa sarili, ay dahan-dahang naglaho na parang usok. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging mabigat ay tila gumaan sa unang pagkakataon. Tito Leonard, tawag ni Ellie habang nakatingin pa rin sa video ng kanyang ama na ngayon ay nagpapaalam na. Sabi ni Papa, ikaw na raw po ang bago kong tatay. Dahan-dahang lumapit si Leonard at niyakap ng mahigpit ang bata. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila iisa na ang ritmo. Ang golden moment ng kanilang buhay ay naganap sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, kung saan ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng ibinaon ng pagmamahal. Hinding-hindi kita iiwan, Ellie. Ikaw ang pinakamagandang regalong ibinigay sa akin ng buhay. Bulong ni Leonard habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Ellie sa mga mata ni Leonard. Ang kaniyang mga labi ay nagkaroon ng isang matamis at totoong ngiti. Ang kaniyang maliit na kamay ay humawak sa pisngi ni Leonard. Pinapahid ang mga luha ng kaniyang tagapagligtas. Salamat po, Papa Leonard. Pabulong na sabi ni Ellie. Ang tawag na yon, ang unang pagkakataon na tinawag siyang Papa, ay nagdulot ng isang matinding kagalakan sa buong pagkatao ni Leonard. Tila ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay walang silbi kumpara sa 4 na titik na yon mula sa labi ng isang bata. Nang matapos ang gabi, habang nakadungaw sila sa bintana ng kanilang bagong tahanan, nakita nila ang unang liwanag ng umaga na sumisikat sa kabila ng mga gusali sa Manila. Ang bagyo ay tapos na, ang dilim ay lumipas na, at ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanilang mga puso. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, isang maliit na detalye sa dulo ng sulat ni Victor ang hindi napansin ni Ellie. Isang pangalan ng isang tao sa ibang bansa na tila may kaugnayan sa tunay na dahilan ng aksidente ng kaniyang ama. Sino ang taong ito na binanggit ni Victor bilang ang huling bantay? At bakit tila ang pagtatapos ng kanilang laban kay Celia ay simula pa lamang ng isang mas malaking lihim na bumabalot sa pamilya ni Ellie? Ang sikat ng araw sa hapong yon ay tila isang mainit na kumot na yumayakap sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Leonard at Ellie. Wala na ang amoy ng alikabok at amag ng lumang mansyon. Sa halip, ang hangin ay puno ng bango ng mga namumukadkad na sampagwita at ang sariwang amoy ng damo. Ang bawat sulok ng paligid ay nagpapakita ng buhay at pag-asa, malayo sa madilim na anino ng nakaraan na minsan ay sumakal sa kanilang mga puso. Ang dating maliliit na daliri ni Ellie na dati ay nanginginig sa takot ay ngayon ay mahahaba na at bihasa sa pagtugtog ng piano. Sa bawat nota na kaniyang pinipindot,
Tila isang kwento ng paghilom ang kaniyang isinusulat sa hangin. Nakasuot siya ng isang malinis na puting bestida. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kaniyang mga mata ay wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kaniyang tawa, na dati ay isang pangarap lamang, ay ngayon ay madalas nang naririnig, kasing linaw ng tunog ng mga kampanilya sa umaga. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Leonard sa isang silya, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang muka ay may mga linya na ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Pinapanood niya si Ellie na ngayon ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa mesa para sa kanilang hapunan. Hindi na siya ang lalaking laging binabagabag ng konsensya. Ang kanyang puso ay nahanap na ang kanyang katarungan sa pamamagitan ng pagmamahal sa batang itinuturing niyang tunay na anak. Papa, tingnan mo ito. Ang ganda ng pagkakabuka ng mga rosas ngayon, di ba? Masayang tawag ni Ellie habang ipinapakita ang isang pulang rosas na kasing tingkad ng kanyang bagong buhay. Gaya mo, anak. Mas maganda ka pa sa anumang bulaklak sa hardin na ito, sagot ni Leonard na may kasamang malambot na ngiti. Ang tawag na papa ay hindi na bago sa kanyang pandinig, ngunit bawat beses na naririnig niya ito, tila muling binubuo ang kaniyang pagkatao. Sa gitna ng kanilang katahimikan, sumagi sa isipan ni Leonard ang balita mula sa kanyang abogado kaninang umaga. Si Celia ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang yaman ay tuluyan nang naubos sa mga kasong kaniyang hinarap at ang kanyang pangalan ay naging isang babala na lamang sa bayan. Ngunit para kay Leonard at Ellie, ang galit ay wala na. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ng kasalanan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang kanilang kasalukuyan. Pinatawad na ni Leonard ang kaniyang sarili at pinatawad na ni Ellie ang tadhana sa pagkuha sa kaniyang ama dahil alam niyang ang pagmamahal ni Victor ay nananatiling buhay sa kalinga ni Leonard. Handa na po ang pagkain, Papa. Tinulungan ako ni Aling Rosa na magluto ng paborito niyo, sabi ni Ellie habang inaalalayan ang kanyang ama patungo sa mesa. Si Aling Rosa, na ngayon ay masiglana at itinuturing na ring bahagi ng pamilya, ay lumabas mula sa kusina na may dalang mainit na ulam. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Habang silang tatlo ay magkakasamang kumakain sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw, napatunayan nila na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga sakripisyong ginagawa natin para sa isa't isa. Ang sugat ng kahapon ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanilang katatagan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa mabuti na muling magsimula at magmahal ng buo. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw sa bawat kislap ng bituin na nagsisimulang lumitaw sa langit. Ang pagmamahal ang pinakamalakas na kalasag laban sa kawalang katarungan. At sa bawat pusong handang magpatawad at kumalinga, laging may bukas na puno ng liwanag. Ang kwento ni Ellie at Leonard ay hindi nagtapos sa isang paglilitis, kundi sa isang tahimik at payapang hapon, kung saan ang tanging batas na sinusunod ay ang batas ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Nakahinga ng maluwag si Leonard habang pinagmamasdan ang kaniyang anak. Sa wakas, ang kaniyang tungkulin ay tapos na at ang kaniyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay dahan-dahang bumalot sa kanila, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, ang liwanag ng pag-asa ay hinding-hindi na muling mamamatay.